reason why this is BBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM, kakampi sa partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa kakampi Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Technical kay Studio kan Kakampi Kamsur Online. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta. Ngunyan. Kakampi Network News. Sa mga mainit na mga bareta ngunyan, enot sa lado nasyonal, idineklaraan na Bangsamoro Grand Mufi na mapuna ang Idil Fitir ngayon na Lunes, Marso 31. Pig-anunsya rin ni Bangsamoro Grand Muti Sheikh Abdul Rauf Gualani kasugma matapos magkondusir nin moon sighting ang mga ibinugtak na grupo sa interong Pilipinas. Dahil para nahaloy, kang ideklarama ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Abril 1, 2025 bilang regular na holiday sa interong Pilipinas bilang pagrumdum sa Idil Fitir o Fest of Ramadan kan mga Muslim. Igwapang panahon ng mga kandidato kasi political parties na mabali sa May 12 elections tanganing irehistro ang sa mga online campaign platforms. Ang liwat na magbubukas kang registration period bilang kasimbagan sa nagkakaroon kahagadan. Ayon sa mga stakeholders, sabi kang Comelec Task Force KKK sa Halalan Commissioner in Charge Nelson Silis. Ang mandatoryo pagpaparehistro kang online campaign platforms minakumpwesto ning sarong bagong inisyatibo kang komisyon na pigdisenyo tanganing pakarayon ang transparency asin papalimbagon sa pagkukulisin ng mga digital election campaigns. Sabi kang Comelec, dapat gamiton ka mga aplikante ang mga pigtalaan na templates kang kinakaipuan na dokumento na pwedeng i-download sa www.comelec.gov.ph. Pwede man i-upload ang kinakaipuan na dokumento sa side ng Google Drive asin magsumiter nin links via Google Form. Ang mga hard copy kagabos na dokumento dapat i-upload sa pagimaning Google Form sa laog nin 5 aldaw. Pun sa pagkumpleto kan form. Kabali kang gabos na official social media accounts, kasin pages, websites, podcast, vlogs, asin iba pang online asin internet-based campaign platforms. Kakampi Network News. Alas 5:12 ang oras yata ngunyan. Mientras tanto sa iba pang detalles ka mga bareta niya ngunyan. Bareta pa sa lado nasyonal. Nakapilar mga tugang si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa gobyerno na mag-serving wake-up call ang nangyaring makusog na paglinog duman sa nasyong kang Myanmar. Sigun kay Pimentel, ang nangyaring makusog na paglinog sa Myanmar asin ang pagbagsak kang Isabela Bridge ang dapat maging sinyal para i-reassist o liwat na busisyon ang paghahanda sa kalamidad asin ang kapusugan ka mga infrastruktura sa nasyon.
Tinamandong nga senador na siripon ang status ka mga pampublikong infrastruktura aron kan mabusising evaluation sa kalidad kang pagkakakonstruir ka mga construction projects. Yan tanganing masiguro ang kakayahan kan mga initial linog na may kusog ning intensity 7 asin lampas pa. Sabi ni Pimentel, kay puan ngunyan paghandaan ang linog lalo na ta kadakol na fault line sa Pilipinas aron kan Maharlika asin Metro Manila. Inalok pa mga senador ang mga otoridad na magkonsider infrastructure audit, sigurohon ang implementasyon kan istriktong building standards, asin mag-invest sa disaster resilience programs para man mapangatamanan ang publiko sa mga naghuhumang kalamidad. Pinapagibo man kang senador o pinapagibo kan senador ang mga lugar kan regular na earthquake drills. Yan tanganay mabawasan ang mga casualties asin masiguro ang marikas na pagresponde kada igwang emergency. Sa iba pang balita sa Radyo Nasyonal, nalugi ang gobyerno mga tugang nin 18.12 billion pesos puon kang Hunyo taon 2024 huliman sa binawasan gani ang taripa sa bagas mentras tanong haros nagdubliman ang tubo ka mga importer as in trader. Ini ang obserbasyon ni Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor kang pagkadalan niya ang datos kang Bureau of Customs sa rice importation as in kang Philippine Statistic Authority sa presyo kang bagas. Kan 2019, ang average retail price kang bagas nasa 41 pesos kada kilo. As in ang margin ka mga wholesaler importer 861 pesos kada kilo. Pun taon 2020 sa taon 2022, ang average kang retail price kang bagas nasa 43 pesos kada kilo, mentras tantong ang margin ka mga wholesaler importer yaon man sa pakultanan kang 750 sa 831 pesos kada kilo. Kan 2023, mentras naglalangkaw ang presyo kang bagas sa world market, nagurus man sa 3 pesos 39 kada kilo ang margin ka mga wholesaler as in importer, mentras tandong ang presyo kang retail luminangkaw as in uminabot sa average na 47.73 pesos ang kada kilo. Kakampi Network News. Alas 5:25 oras yata ngunyan, ang tabihan po dyan ang mga report ka mga pagilibahali sa luwas. Sa iba pa mga bareta sa Radyo Nasyonal, nagparam na sa ibabog ang kinaban ang dating commissioner kang Commission on Election Comerec na si Virgilio Garciliano sa edad na 86 anyos. Sigun sa pamilya kani, bigla na sanang natumba ini mientras nasa laog kan sa ilang comfort room kan banging Sabado. Nasa sa indang farmhouse ang dating opisyal kan o ang dating opisyal sa barangay Imbatog, Baungan, Bukidnon. Nagi matanog ang pangaran kani kan may imbulto sa sarong wiretapping controversy kan 2005. Nahinanyog sa sarong pag-urulay sa telepono na sinasabing nasa ibong na linya ang presidente kantong si Gloria Macapagal Arroyo. Ipinalawas na nasambit ang isyo na may pagkaram sa canvassing kan 2004 election result kung saan guminana si Arroyo sa kalabang kaning si Fernando Poe Jr. Dumanagputok ang sikat na Hilo Garci. Kakampi Network News. Alas 5:26 ang oras ngunyan sa Pilipinas, mga tugang. Aramunta mga report hali sa luwas. Duwang rider ni motorsiklo irido sa aksidente nangyari dyan sa Banuaan kan Libmanan, Camarines Sur. Report na yan hali kay Mike Gravito. Mike. Sabo ni na pagkaridos sa indang mga lawas ang duwang mga rider ni motorsiklo makalistan magani ang makasabat tin aksidente dyan sa Banuaan kang Libmanan, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Libmanan pasado alas 6:30 nin Banggi kan aldaw nin Sabado kan magyari ang aksidente sa kalabaan kan tinampong sakop kan barangay Paglos na unang bitan ng Banuaan. Binabagta sa buot kan sarong kolor itom na Suzuki single motorcycle, pinagmamaneho kan sarong Arnold Peñaredondo, 49 anyos, may agom sarong construction worker, asin residente kan Sonpay, barangay Padlos, Banuaan kan Libmanan, ang nasambit na nga tinampo papulis sa indang residensya, gikan sa pakikipag-inuman sa iyang amigo
kan makasabatan kani ang saruman na Yamaha single motorcycle na pinagmamaneho kan sarong Ardelino de los Santos, 40 anyos soltero, sarong habal-habal rider, asin residente kan Zone 5, Barangay Purubatya, kaparehong Banoan. Kan mahiling subuot ni Ardelino ang paspaso ng motorsiklo ni Arnold, ini ang nag-ilag kung kaya siya ang nawa running control sa iyang manibela dalan para siya ana magkaturumba sa konkretong tinampo. Mientras tanto, ana kainuman na si Arnold ang diretsuan na nawa running control sa iyang manibela na naging dalan para iniman ang mawa running control diretsuan na magkaturumba sa konkretong tinampo. Ninhuli kayan, ang parehong driver ang nagsapo ni na pagkairido sa siindang maglawas ang mga ini. Ang tulos man pinagrespondihan kan mga tauhan kang MDRRMO Libmanan pinagdara diyan sa Libmanan District Hospital tanganing matawanan magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Rabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Mga dapat irahayon sa porsyon Canaga City People's Mall sa sunod na lang daang administrasyon. Report ni Mike Garcia. Sa serye ng paputol-putol na patrabaho sa kabangang siglo ng Merkado Publiko Canaga, gulpi pa man giraray na porsyon kang establishmento ang kinakaipuan na ipasairarom sa rehabilitasyon. Yan huli naman sa raraot na asin sa grabe ng kaluyan. Susog kay Neptali Pabines ang Market Supervisor 4. Kang Market Enterprise and Promotions Office, may dakula man na fundo ang nakatagama sa pagpapatrabaho sa merkado publiko. Alagad huli naman sa election ban, nasa disposisyon na kan masunod na administrasyon kang syudad kung ano ang diskarte digdi. Pwede da kayang dikit-dikiton asararuan ng rehabilitation. Ulit ipapasayraron pa dahil ni sa malain-lain na evaluation. Dagdag pa ni Pabines sa ibong mga route ng porsyon. Canaga City People's Mall, tig-share man kang opisina na libre pang magagamit ang merkado publiko para sa mga paratienda asin sa mga parasaod sa nasabit na lugar. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:20 ng pagkaga. Balik kita sa iba pang detalles ka mga bareta kung dyan. Bareta Pasarado Nasyonal. Naka-standby ang lampas sang gatos na personang ipapadara kang Pilipinas sa Myanmar tangani magtabang sa nagpaparagos na search and rescue operations asin magtaon ng humanitarian assistance sa mga naapektuhan kang magnitude 7.7 na linog karon talikod na Biyernes. Ini matapos na hagadon umaghagad ang Myanmar government sa Pilipinas din tulos na tabang kabali ang emergency search and rescue teams na may K9 asin SAR, dog, medical assistance teams, mga mulong, mga medical equipment, emergency kits, as in first aid, mobile generators, water sanitation kits, solar-powered lights, as in temporary shelter. Sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabali man sa mga ipapadara ang 31 miyembro kang Philippine Emergency Medical Assistance Team, aling Department of Health. Igwaman pigsararong light urban search and rescue team halis sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority, pati naman sa Apex Mining Corporation, First Gen Energy Development Corporation, SRR Team, nasa kabilugan 80 persona. Iginawan mapun ang deployment sa agang Abril 1 na madural nin duwang simana. Kakampi Network News. Sa iba pang parata niya itong sa Radyo Nasyonal, viral sa social media mga tugang ang iriwal sa tinampo sa buso-buso naman sa Antipolo City, Rizal na nahulog sa pamamalil kung saan tinamaan subot ng bala ang misis kan sospek. Sa sayang Facebook page, pighiras ni Antipolo City Mayor June Inares ang sinambit ng video kang road rage. Sigun sa saya, naada ko pantulos ang nambanil kasugma alagad huli sa dakol kan pinaputok niyang bala tinamaan mismo ang sayang misis. May sarumang binawian ng buhay sa insidente susog sa alkalde. Pinagdumdum ni kan mayor na dapat maglipot ang payo sa agihan o mga tinampo ang kaipuan. Dada ko pang suspek
na namparpambadil sa sayang mga nakadiskusyonan sa tinampo. Asin sa dakol na beses na pagpaputok ang kan sayang baril, mismong misis ka tinamaan. Nagpaparagos ang imbestigasyon sa nasambit ng panibagong insidenteng road rage na may nagadan asin mga nagkairido huli sa pambabadil. Liwat mako concerning trusted Uliwat na concerning trusted build karakterikod na Sabado ang Commission on Election Comerec para man sa automated counting machines na gamiton sa midterm elections. Laging testigo ang mga representante gikan sa Miro System as in Election Watchdog Group sa sinambitang proseso. Katuyang kan trusted build na sigurohon na matutumbok ang may transparency, reliability at seguridad kang ECM. Sigun kay Comerec Commissioner Nelson Naceles, gabos na posibleng bugs, maging ang mga backdoor, binubusi kang source code reviewers. Mientras tanto, sinabi man ni PPCRB National Coordinator Dr. Arwin Sirano na kontento man sinda sa ngunyan asing kadakol manggaray na pwede mga mairekomendar para sa 2028 national as in local elections na mas aamayan ang mga prosesong arog gani. Minamaingot ang mga Comerec na makakuha ng sertifikasyon para sa automated election system sa urog na madaling panahon. Alas 5:24 oras siya itong unyan, kinumpirmar kasugmakan Department of Foreign Affairs na 4 na Pilipino, 2 digdi, mag-agom ang paragos na nawawara sa Myanmar matapos magtama ang magnitude 7.7 na linog kang Biyernes. Ipinahig ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo de Vega. Nakaistar ang mag-aragom sa nagabang edipisyo. Anas mga professional sa sinagatrabahong subot bilang mga partokdo as in office worker ang 4 na nawawarang Pinoy. Dagdag pa rin de Vega, mayo man silang naresibing report na may nagana na Pilipino sa Thailand na tinamaan man ni makusog na linog. Mientras tanto, inalok man ni de Vega ang mga Pinoy sa Thailand na makipag-koordinar sa Philippine Embassy sa Thailand. Kasi man sa Philippine Embassy sa Yangon sa pagikan mga hotlines para sa magkakarigon tabang. Pinasalamatan man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa pagkataon ng clemency sa 115 Pilipinong convicts mentras na isinisibrar ang Holy Month kang Ramadan. Ipinagirumdum ka o pinaaram ka na nagtalikod na Biyernes kang imbahada kang UAE kang sa gobyerno kang Pilipinas sa pagikan Department of Foreign Affairs, Office of the Middle East and African Affairs ang dapit sa Royal Pardon. Sigun kay Presidente Marcos, ang clemency madara ning paglaom sa mga pamilya ka mga presyonero asin minapahiring ini ning pagtatawang importansya kang United Arab Emirates sa humanitarian values. Sinabit pa man ni Marcos ang espesyal na partnership kan duwang nasyon asin ipinagirumdum ang 143 na Pilipinong natawan ng pardon kalagtarikod na taon kang Idil Adha Festival o Festival of Sacrifice kang June asin 220 iba pa sa okasyon kang pang-nasyonal daw kang UAE kan Disyembre. Tinabando niya ang importansya ng pagkataon ng pusog na relasyon sa United Arab Emirates na istaran kang haros 1 milyon na mga Pilipino duman. Kakampi Network News. Alas 5:27 ng oras ngunyan sa Pilipinas. Nagantabi ka mo sa mambareta sa Kakampi Network News. Naantabihan magkita sa FB Live. Good morning sa mga antabay online. Sa iba pang bareta niya itong ngunyan, gusto ni Vice President Sara Duterte na mahiling ang ebidensya sa sinasabing 30,000 na mga nagadan sa war on drugs kang administrasyon kan sa amang si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun sa Vice Presidente, kulang ang nasa 181 pidasong ebidensya na ipighampang kang prosecution sa International Criminal Court.
bako subutin bastante sa dakol kang bilang kan sinasabing extrajudicial killings kan nagtalikod na war on drugs kan dating presidente. Sigun sa mga human rights group, nasa 30,000 anagadan sa madugong war on drugs, alagad sa record kang pulisya, ang bilang nasa 6,000 sana. Piglinaw kang Vice Presidente na ang 181 pinasok ang ebidensya, preliminary documents lang. Ang confirmation of charge gigibon sa mabot na September 23, alagad nagtutubod si Conte ng ICC prosecutor ang trial ready na. Kakampi Network. Kinumpirmar kan Civil Aviation Authority of the Philippines na pinapundo na temporarmente ang operasyon kang Philippine Space Aviation Academy Incorporated matapos maimbelto ang sarosay na mga aircraft sa sarong aksidente kasumang pag-aaga. Sigun sa kaap, ang Cessna plane na sarong training aircraft na may registration number RP C8595 nag-ooperar sa ilalim ka nasambit ng flying school, nag-cross landing sa parte ng barangay Libsong sa Lingay, Pangasinan, mga banang alas 8:30 kasugmang pagkaaga. Duwa na gadan sa pangyari, nasarong pilito asin sarong estudyante. Natulos man idinalagan sa ospital, alagad binawi ang magarayan ng buhay. Sa ngunyan, naglansar na ng formal na investigasyon ng mga otoridad para anamon ang rason kan insidente mentras na grounded temporarmente. Asin naghahanap pa rin resulta kan investigasyon ang imbultong eskwelahan. Mentras tanto siniguro mang kangkaap, natulos mataon ng mga updates ang sedang lado oras na matapos ang ginigibong investigasyon sa nangyaring insidente. Kakampi Network News. Network News. Mga tugang oras yato ngunyan. Eksakto ng alas 5:30 ng pag-aga, ang mga barera sa Kakampi Network News, mabalik at dyan, mapadagos. Kita po na ang tabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada area. Good morning sa mga taga-Rinconada. Marinaga man sa mga nakantabi dyan sa Partido area sa payakan 99.3 KM Kakampi Partido. Asin sa inaabot kan signal kan 91.9 BBS FM sa Naga City. March 31 ngunyan 2025. Ini po ang mga baretang amay digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. oras ko niya matugang alas 5:40 ng pag-aaga. Nagantabi ka mo sa mga balita sa Kakampi Network News. Jumbalandas, lapas. Kakampi mo, kakampi mo. Oy, good morning sa mga nakantabay sa mga FB pages niya to sa BBS FM asin sa DWEB FM Kamsur, pati naman po sa Kakampi Kamsur FB Live. Liwat naglanggaw ang mga nagugutom mo na bulan na punay pautob ang lockdown karagtarikod na 2020. Basado sa Social Weather Station Survey na ginibo karagtarikod na March 15 sa 2020, may 27.2% na respondent ang nagsabing sinda nakakamati nin involuntary hunger o pagkagutom asin mayong makakan. Masalangkaw ini sa 21.2% karagtarikod na Pebrero o haros na doble kung ikukumpara sa 15.9 kang Enero. Masalangkaw man ini sa 20.2% average kan 2024, mientras na inina ang pinakahalangkaw halis sa 30.7% COVID-19 pandemic kan September 2022. Sigun sa survey, 21% kang respondent ang nagsabi na kamati sinda ning moderate hunger, halis sa 15.8% kan Pebrero, asin 6.2% man nakamati ning severe hunger na 5.3%. Ang moderate hunger, ito mga tao na nakakamatin minsan na napagkagutom sa nakalis na tulong bulan, mientras tantong ang severe hunger man, ito mga nakamati talaga ng pagkagutom. Ang involuntary hunger, luminangkaw sa Visayas, 33.7%, Metro Manila, 28.3%, Asin Mindanao,
27.3%, mantang sa Luzon 24%. Sa katakod na bareta mga katugang, papahiwason pa ang Department of Social Welfare and Development DSWD ang silang walang gutom program matapos ipahayag kang Social Weather Station Survey. Ang sarong dakulang paglangkaw kang insidente ng pagkagutom sa mga Pilipinong pamilya. Katandaan sa gilibong survey kan talikod na Marso, kan taon na presente kung sain 27.2% sumot ang mga pamilyang Pilipino na nakakamati ng involuntary hunger, lalubinangkaw, paghali sa 20.2% kan nakalis na survey. Sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, panagos nindang pinapahiwas ang WCP tanganing matabangan ang mas dakol na lugar sa Pilipinas. Sa presente, nagtatagama ang DSWD ng 3,000 pesos na bulanan natabang sa 300,000 na mga teriyos na pamilya sa enterong Pilipinas. May katuyan ining tabangan ang 15 milyon o 1.5 milyon na tao asim planong paiwason sa 750,000 na pamilyang Pilipino pag-abot kan taon 2027. Tawanan ng autoridad ang Philippine National Police o ang Armed Forces of the Philippines na mag-assign ng security personnel mas maray kung hali sa paring unit sa mga magkaralaban na kandidato o rugna sa mga lugar na binansagan ng mga election hotspots. Ini ang rekomendasyon ni dating Senador Pampilo Ping Lacson para mabawasan o kung daiman maiwasan ang election-related violence ngunit na nagpuna ang kalampanyahan sa lokal na level. Sabi ni Lacson, mas magayon, haliw na ang selected bodyguards kang opposing political personalities, ribayan ng sarong unit, halimbawa, hali sa sarong batalyon o sa sarong company, magkabiristuyan. Dahil dapat magbaradilan, sabi ni Lacson sa sarong entrevista kalagtarikod na Sabado. At yan, babalikan niya ito ang mga report halos sa mga pagriba sa luwas. Sa iba pang detalles ka mga baretang kunyan mga tugang. Liwat na nga po na ng Commission o Eleksyon sa mga kandidato sa paabuto na May 2025 eleksyon na voluntaryo ng baklason asa ng mga illegal na campaign materials o umahampang sinda sa disqualification. Ipinahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia kasunod kang pagkukulisin ng Oplan Baklas sa pagsikat kang 45 diyas na campaign period para sa mga lokal na kandidato karagtalikod na Biyernes. Paliwanag ni Garcia na ang Fair Election Act nag-oobligar sa komisyon na magpadaranin na surat sa mga kandidato para hagadon na tanggalon ang silang illegal campaign materials. Sabi pa ni Garcia, tulong aldaw matapos nilang maresibi ang surat, kinakaipuan nindang tanggalon o kung daiman maampang sila sa disqualification o election offense. Mientras tanto, sinabi Garcia, matuninong ang pagsikad kang election o kan local campaign period kang Biyernes. Inataman inalok ni Garcia ang mga lokal na kandidato. Sundon ang patakaran na pitatalaan kang gumalik para sa salbado si matrayumpong pagkukulisir ng midterm elections pag-abot kang bulan na Mayo. Kakampi Network News. Alas 5:46, balikan tayo mga baretari sa luwas, mga paratokdo na maservis sa aldaw kang eleksyon. Natapos na kan sa indang training. Report na haliki Baiko Garcia. Maiko. Pun Marso 22 hanggang Marso 18, ginibong cluster training sa mga paratokdo. Asin dapat personal na maservis sa Perilian, Idian, ang ginibo sa Sarong Hotel sa Siyudad Canaga. 298 paratokdo sa Siyudad Canaga ang nagpartisipar sa nasabit na aktibidad kung sa'yo nagkaigwaning review kan sa nga gigibuhon dangan introduction sa bagong features kang vote counting machines nagikan sa Korea pinailing man ang mga pagbabago sa kung paano gagamiton ang nasabit na ekipahe. Sa pahayag na Attorney Michael Julia, Election Officer kang Comelec Naga, pagkatapos kang binilog na training, uminagiman sa eksaminasyon ng mga teachers na kung saan ang nakapasar, yusan ang tatawan ng sertifikasyon kang DOST asin tutugutan na mag-service sa eleksyon. Mientras tanto, si mga support staff kang Electoral Board
Ang sunod naman na magkakaiguaning training, gigibuo niyan sa huring simana kang Abril pagkatapos kang Holy Week. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 50 anyos na construction worker sa Pasakaw, Camarines Sur, inido kang inibasang na sa ng saksakon. Report na halik kay Mike Gravito. Mike. Nagasapo ni na pagkairido sa iyang lawas ang sarong 50 anyos na construction worker sa Banuaan kan Pasakaw, Camarines Sur, makalis na ini. Ana saksakon mantang siya ang yaon sa laog kan sa iyang kwarto. Sa report gikan sa Pasakaw PNP, pasado alas 6 kasubanggi kan mangyari ang pananaksak duman sa Zone 1, Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur. Sa investigasyon kang nagresponding baga otoridad, mantang ang suspitsado na pinagbistong si Joselito Bascania, 53 anyos, may agom sarong laborer, residente kan kaparehong barangay, ang nasa irarom kan impluensya nin Agua de Pataranta, ang nabasang na sanang naglaog sa kwarto kan nasabing biktima na pinagbistong si Dennis Panimdim, 50 anyos, residente kan Suna 1, Barangay Karanan, na unambitan ng Banuaan. Mayong sabi-sabi ang suspitsado, basang na sana subot na pinagsaksak sa iyang tulak, ana biktima ang tulos man na nakabuhat buminalos asin na pinagasuntok ang nasambit ng sospek na tinamaan sa iyang lalawgon. Ninhuli sa pagkakasaksak sa lawas ka nasambit ng biktima, ini ang nagsapo ni na minor injury, mantag ang sospek ang nagkaigwaman ninlugad sa iyang lalawgon kan suntokon ka nasambit na biktima. Mientras tanto, ang biktima ang tulos na kapaghagad ni natabang sa mga pagtara dinda, kung kaya ang mga barangay tanod kan Barangay Karanan ang tulos nagresponde asin pinagdakop ang sospek pinagdara dyan sa Pasakaw Municipal Police Station, mantang ang biktima ang tulos man pinagdara kan sa mga partidaryo dyan sa Bicol Medical Center sa Dagdinaga para matawanan magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:48 ng pagaga. Balik kita sa iba pang detalles ng mga bareta ko niya sa Radyo Nasyonal. Inapod na false information kang Embahada kang Pilipinas sa Bangkok. Ang report na 10 Pilipino nagadan sa nagtamang magnitude 7.7 na linog na nagtanyugman sa Thailand kan Biyernes. Sigun sa Embahada, mayo pa sila na-receiving report kan mga Pilipinong nairido sa linog. Ipinahayag ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Paredes, sa sarong entrevista na mayo pang Pilipinong naghagalin tabang sa Embahada sa Ngunyan. Idineklara ang Bangkok bilang emergency zone matapos ang magnitude 8.2 linog na nagtama sa Myanmar na nakapektar sa Thai capital. Inabisuhan man kang Embahada ang mga Pilipino national sa Thailand na mag-antabay sa mga update halos sa mga mapagkakatiwalaan na impormasyon asin ibitaran ang pagpawarak ng mga peke asin dahil beripikadong mga informasyon. Kakampi Network. Nakisumaro si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mainit na pagresibi kang Pilipinas kay United States Defense Secretary Pete Hegseth pinakaenot na pagbisita kani sa Pilipinas. Siging Romualdez, ang pagbisita ni Hegseth nangyari sa kritikal na panahon sa riyon asin nagtaong dalan sa pagmaawot na mamantinir ang katuninungan asin pag-ibabaw kan lay sa tahog kan mga angat asin tensyon sa South China Sea. Bago man subot ining mapanapit sa seguridad ang pagkapusog kang alyansa kang Pilipinas asin man kan Estados Unidos. Mientras tanto, inalukmang kaduang lider ka nasyon na move forward together baka sa nabida mga kaalyado sa depensa kundi partnership sa development asin iba pa mga kasunduan para sa ikakarahay kan duwang nasyon. Ninhuli sa ribu-ribong kantidad ng utang, nagtapos ang buhay asin pangiturugan kan sarong daragita kan matrack down ini kan sa iyang pinagkakautangan
Nagadanday para nahaloy matapos na pauran ni saksak ang 22 anyos na influencer gikan sa Tama City, Japan na si Santo Ani mentras nagla-livestream sa Shijuku District. Ang suspect na 42 anyos na si Takano Kirichi nakabisto kang biktima kanang talikod na 2021. Alagad nagkapirang beso butang subli ng kwarta ang babae sa suspek asin nagparandakula ang utang kanya sa kahaluyan. Bagay na siya hinanap asin binanos kung saan binawian sa iyang buhay. Kaya dumas sa mga mahilig magparapang utang. Sa iba pang bareta sa Lado Nacional, tinawando ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang importansya kan tama asin balansing pag-report kang krimen tangani maiwasan ang salang opinyon kang publiko dapit sa seguridad ka nasyon. Sigun kay Marbil, dawangan na gross ng 26.76% ang crime rate pun kan January 2025. Mantinido pa manggiraray ang kandaran kang publiko. Saro sa mga rason kan sinasabi ni Marbil, yuan marikas na maiwasan na pagwarak kang crime-related content sa social media asin iba pang platforms. Tangani malabanan ni sinugo kang PNP chief ang mga pulis na makipagkoordinar sa mga komunidad asin harassment ang mga positibong bareta arog kan matrayumpong operasyon asin programa sa seguridad kasabay ka mga report kang krimen. Dawa nga binibisto kang PNP ang importanteng papel kan media sa pagkataon ng impormasyon inaalok man kani ang mga taga-media asin online platforms na siguruhon ang tamang konteksto kang crime reporting. Sabi ni Marbil, dapat ipahiling man ang mga angat na kundi patinaman ang mga pagmaigot asin trayumpo kang PNP na mamantinir ang katulungan asin seguridad sa nasyon. Ikawasak kayo ni kamu nagkataon ng bareta na day kumpleto sa media kaya nagluluwas puro mga salam bareta, mga krimen na bareta ang nagluluwas. Nagdepensa ang Palasyo Malacanang matugang sa panibagong banat ni Vice President Sara Duterte na sinasabing mapadalagan sa basurahan ng Pilipinas sa huliban sa Administrasyong Marcos. Ipinahayag ni Palace Press Office Undersecretary Claire Castro, pwedeng masasabi ini kang Vice Presidente hulita buta ini sa mga ginigibo kang gobyerno. Pwedeng tuyong dahil piga-aram kang Vice Presidente ang mga programa asin proyekto kang administrasyon na nakakatabang sa namanuang Pilipino. Mientras tanto nagpasaring man si Castro sa Vice Presidente sa pagkasabing ang kinakantsyawang kaning mayong ginigibo anyaon sa Pilipinas asin mga nagatrabaho mientras tantong siya yaon duman sa ibang nasyon. Sa iba pang bareta sa Lado Nacional, dapat tawan doon o tinawan doon kan Department of Health ang tulos na pangaipo na pakusugon ang preventive care sa Pilipinas na silambit ang kakulangan kani nimbilang o kakulangan kani bilang sarong mayor na rason sa pag-ambag sa sobrang kapasidad sa mga pampublikong ospital. Sa paliwanag ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, kung mayong bastante na salit na klinika asin ospital dahil maiwasan na magdulok ang mga pasyente sa mga APEX na ospital arog kang Philippine General Hospital na nagpapadara sa issue kan overcrowding. Takaning masimbagan ang overcapacity kang PGH, sinambit ni Domingo na ang DOH nagbugtak naman ni 21 accredited hospital sa Metro Manila na pwedeng mag-accommodate ka mga pasyente sa mga masulod na daw. Apora kayan, tinawan doon ni Domingo ang kakulangan ng akses sa masustansyang pagkakan sa kadakol na lugar bilang dakulang kontribusyon sa nagalang ko na bilang ka mga helang sa mga Pilipino. Sabi pa ni Domingo, kaipuan ng whole
of Government and Society approach tanganing mapakusog ang preventive care na ginigibo ining shared responsibility sa pangulatan ng gobyerno asin ka mga manuaan para babawasan ang pagtiyo sa mga pampublikong ospital. Nagbugtak ng gobyerno ni mga inkalkuladong 46 na bagong urgent care and ambulatory service o bukas center sa interior Pilipinas. Sa ibong kan dahil pala na paglangkaw kang admission sa ospital sinilo kang DOH sa publiko na ang liderato kang PGS bayong nahiling na bakong ordinaryo o peligro na rason para sa pagdagsa kan mga pasyente as bigalauman ang pagbaba kang bilang ka mga ini sa maabot na aldaw. Araw kang BMC. Ang BMC, huna mo ang mga pasyenteng yaon dyan na nahilindo, mga taga Kamsur, mga taga Naga, kanakriya niyan mga tugang ali sa Quezon, Lucena, ali duman sa may parte kan Visayas, may mga hali pa nga Mindanao, may mga hali pa nga Manila. Ang yaon dyan na pasyente sa Bicol Medical Center, pikikiter, hali sa ibang lugar, bako lang sa Bicol, bako lang sa Kamsur. Oras yato kanya matugang, 2 minutos na lang antes mag-alas 6 pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya atong dyan sa Radyo Nacional Pamang Giraray, tinamaan manig magnitude 4.5 na linog ang kadagatan na sakop kan Verde Island sa Batangas kasugmang Domingo. Siguro sa Pibox, alas 7:49 pagkabanggi, nagtama ang linog. Nairestro ang intensity 5 sa Calapan City, Oriental Mindoro, intensity 2 sa Abra Diilog asin Bamburao sa Occidental Mindoro asin Pinamalayan sa Oriental Mindoro, intensity 1 man sa Burak sa Marinduque asin Victoria sa Oriental Mindoro. Namatiyan man ini sa parte ka Marinduque ang intensity 1 susugpa sa report kang Pibox. Bayo ba na i-report na nairido o nadanyaran na mga pagulugaring sa sinambit ng linog kasubangi dumas may parte kang Batangas. Abuton sa 80 dati mga miyembro kang NPA ang nagsumpaan sa idang pagtubod asin pagsunod sa gobyerno asin dagos ng pagsuway sa saydang grupong kinababarihan. Ang sinambit ng seremonya gilibo sa probinsya ng Aurora, sabi kan Department of the Interior Local Government. Mientras tanto, pinanginutan man kan 91st Infantry Battalion, katamang ang Office of the President Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Sigun sa DILG, nangyari ang pagpirma kampanunumpa sa barangay Ipil sa Banuan kan di pa Kulaw kung saan inatindiran ka mga dating rebelde ang seremonya sa paikan pagsulo din mga bandera kang Communist Party of the Philippines, People's Army, National Democratic Front bilang simbolo kan sa indang basura na sa ideolohiya kang Communist Terrorist Group. Sinabit kan DILG na ang aktibidad nagpapailing ng dedikasyon kang gobyerno sa mga pagmaigot na mabilog ang katuninungan sa enterong Pilipinas. Kakampi Network. Oy, ang oras yato ng unyan, eksakto ng alas 6 pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapadagos at yan. Asin sa samayang pagbabalik sa kaduwang parte ang tabayanan po ang mga baretang ihatod ka sa mga kakamping radyo. Mga kaibaran niya ito mga bareta hari sa DWEB FM Kamsur dyan po sa Rinconada. Mga baretang telepon man kan KM Kakampi dyan sa Partido Area asin kan BBS FM sa Naga City. Gabos yan sa samayang pagbabalik sa mga baretang amay asin online, on-air, digdisa. News. Kakampi Network News. Network News. Iba na ang pagselebrar kaning 451 ng Foundation Anniversary kan Banwaan.
ipinagpipresentar kan lokal gobyerno kan Banuan Bula sa liderato ni Mayor Amelita Ibasco kay Baan Sangguniang Bayan Municipal Tourism, Culture and Arts Office ang mga lain-lain mga aktibidades kadakot kan nasabi ng selebrasyon ngunyanal daw yaon ang Agro Day Cook Fest asin Zumbambu mantang saga Abril 1 magkakaigunin Civic Parade asin man an payo sa sentro Abril 2 yaon man ang CTP DXC and Majors Parade Abril 3 yaon ang Eucharistic Mass Municipal Talakayan Historical Exhibit asin man sa Abril 4 yaon ang Jobs Fair Boy Masari Ginong Kawayan asin ibapan mga aktibidades argan badminton tournament. Sigun kay Mayor Migay Ibasco sa tahaw kan mainit ng pagbungkaras kan karampanyan sa lado lokal dewan pwedeng pabayaan ang siring ng selebrasyon org nang inina ni ka-451 Foundation Anniversary Council ng Banuan pinaglalauman na ini magiging magayon asin ang saindan posibleng maging may bisita maayong iba kundi ang incumbent na kongresista kan Rinconada na si Congressman Migs Villafuerte. DWEBFF Rinconada Kambimo Network News. Dagdag na mareta sa Ladulucan. Yaw sa linya sa Erwin Pulutoy del Castillo. Operation Baklas kan Commission on Elections suminabay sa unang aldaw kan campaign period sa local election. Pinagsarong pwersa kan PNP, Philippine National Police, asin Department of Work and Highways o DPWA, asin ang Bureau of Fire Protection. Kaibanan ang mga representante kan DENR o ang Department of Environment and Natural Resources, mentras na nagpupuon magrilibot-libot ang mga aspirante sa Banuan sa indang nasasakupan sa local position, yaon man ang grupo kan Commission on Election ayo ang lead agency kan Operation Baklas. Mga gilid kan main highway asin si mga campaign paraphernalia o mga tarpaulin kan mga aspirante na nagbakaparako pa sa puon kan kahoy iyo ang inot na mga nasampulan kan grupo kan Comelec o an Operation Baklas. Sigun sa tagapagtaram kan Comelec sa province o sa provincial office kan Comelec, gabos na mga nag-aaspirar sa local position, pinaararam man kan komisyon kan mga designated poster area, alagad ang ibang mga parakabit man kan tarpaulin iyo ang kung minsan na panlilingaw kaya lugod nagiging subject kan Operation Baklas an sa indang tarpaulin kan mga ibang nag-aaspirar. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFF Rinconada Kambimo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, pinalayugan nin udok sabot asin halis sa pusong pasasalamat ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. ang gabos na mga taga-probinsya ng Camarines Sur sa itinaw sa sayang dakulang suporta kanakalis election kung sain. Umidabot sa total ng 424,587 boto ang sayang nakuha. Nasaro sa pinakadakulang sa historical election sa probinsya o rin na sa kargon pagka-Vice Gobernador. Ang siring na pasasalamat, kinibukan Vice Gobernador sa nangyaring proclamation rally sa Kapitolyo kan interong kandidato kan Team 1 sa 5 distrito kan probinsya na pinanginutan kan mabalik na Gobernador kan Camarines Sur asin sayang katandim ko niya na si Congressman El Villafuerte. Sa nasabi ng okasyon, nangako si Vice Governor Sal Fortuno Jr. sa mga taga Camarines Sur na sayang padagos na babalusan ang itinaw sa sayang tiwala sa paagi nin maray asin tultol na pagserbisyo bilang Vice Gobernador kan probinsya. Tinawang doon kan Vice Gobernador na si Sal Jr. na ngunyan na mabalik si Congressman El Rey bilang ama kan sa tuyong probinsya, mayo lamang siyang pagduda na mapadagos ang pag-asenso kan Camarines Sur. Rason digdi ni Sal Jr. iyon na apera sa pagka 3-term champion sa pagkagobernador kan Camarines Sur sa 7 na taon man kani bilang miyembro kan Kamara de Representantes, nagkaiguan nin titulo na rockstar sa Kongreso huli sa day na mabilang na naipasar asin ipinakapaglaban ng mga pidaso ng legislasyon na naging lay asin bakusan ng napakinabangan kan sa iyang distrito kan probinsya kundi kan interong Pilipinas. Tinawang doon pa ni Sal Jr. nasaro si Congressman El Rey Villafuerte sa sayang iniidolo sa buhay. Para sa saya, ini sarong maray na ehemplo kung paano maging epektibong lider asin sarong sinserong servidor kan probinsya ng Camarines Sur. Mga tutang, nakalik po si Governor Henry bilang ama po sa tuyang probinsya. Mahirap po akong gano'n nagpadagos po ang pag-asenso ng Camarines Sur. Ako na kaya po sa pagka-3-term champion governor ni Governor Henry. Sa 7 na taong yaon po siya sa Kongreso, nagtayo po siya ng unofficial na titulo bilang rockstar ng Kongreso. Ngayon po yan sa tayo na mabiligang bilang na sa iya pong naipasar sa kay pinaglaban ng mga batas. Na pinatangan po yan, sa nasa 2 distrito,
kundi po sa interong Pilipinas. Saro po si Congressman Elring sa mga iniinom ko sa buhay. Para po sa kuya, saro po siya ng maraming na ehemplo kung paano po maging sarong epektibong leader at kung paano po maging sarong sinserong servidor. Mga bagay na raalo ko pong pinag-aspiraran at pinagtatrabahuan. Parte kan mga naging payag ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. DWEBFF Rinconada sa Kambimo Network News. Yan ang mga bareta halidigdi sa DWB Kamsur. Inian saritsa na si Benny Docena. Mabalos. Kambi Network News. Salamat Benny ka mga bareta dyan sa DWEB-FM Kamsur. Oras yato kanyang matugang 17 makalampas ang oras na alas 6. Isinudyato mga baretang tinipon kan KM Kakampi duman sa partido area. Ewan naman sa mga bareta Rene Aurelio sa partido. PM Partido Kakambimo Network News. Mabalot sa Kakamping June o yan mga bareta gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Nagapayag ni labi-labing nga pa salamat ang timuan na tigaon kay Gobernador Luigi Villafuerte. Asin na Congressman na Elry Villafuerte mabalik na gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Ninuli sa padagos-dagos na pagtabang sa banuan kan na tigaon sa entrevista kay Cesar Mol. Kandidato sa pagkalkalde kan na tigaon Camarines Sur sinabi kay ni ang pagkakaiguanin na free wifi connection sa 23 na barangay sa sinambit ng banuan ang saro sa mga plataforma ni gobyerno kan na timuan tigaon. Alagad antes pa man na magsikad ang kampanya lokal kan na Marso 28 ang gabos na barangay sa Tigaon ang natakodanan ng Starlink niya. Sinabi pa ni Alcalde Mol na dakulang maray na tabang ang pagkakaiguan na libreng wifi connection sa mga barangay urog na sa mga estudyante. Sa bulan ng Abril, pigtalaan ang paglansar o kaya man na switch on ceremony kan na sinambit ng programa o proyekto kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sigun pa ki Cesar Mol, kandidato para alkalde sa Banuan Kantigaon sa Lindong Kantimuan, Kamsur. O yan parte kan mga payag ni Cesar Mol. Natapos po sa pagkabit kang 23 na Starlink sa Banuan ng Tigaon, kada barangay po may Starlink na. Ang launching po kayan, so pag switch on po kayan kan signal, yabang po kayan na kariba sa formal opening, launching, gibong po yan sa Abril. Pero na-testing na po kamo siyan, magayon man ng signal, makusog, pero naka-off, gayari po ko niya ng signal kayan dahil po may formal launching po. Si Senyora Cesar Mol, kandidato sa pagkalkalde sa Banuan Kantigaon, Camarines Sur sa Lindong Kantimuan, Kamsur. KM Partido Kakambimo Network News. Branda motorcade ka natin mo na Lagunoy, nagduraning 4 na oras asin sobra sa 2 kilometro ang laba kaini. Aramod niya to ang detalyas kan bareta sa paginin Nilo Oriana. Nagdurang rin sobra sa 4 na oras ang ginibong motorcade o Grand Motorcade kan Timuan nag-aaging Sabado, Marso 29, 2025 kung sa ina intirong nalibot ang mga barangay sa main tank yung sinabit ng Banuan at Perakang North Coastal. Sobra sa 2 kilometro man ang labag ang mga sasakyan na nag-iriba sa sinabit ng motorcade kung sa mga motorsiklo, trike-mobile, jeepney, mga pribadong sasakyan, pati na mga truck intirong nagsurubunan sa pagbabadangibog kang kandidatura kan Team 1 Lagunoy, Team 1 Partido, sin Team 1 Kamsur. Inot na pinagruta iyo ang mga barangay sa West Mainland, kasunod ang mga barangay man sa East Coastal, ang pinagasunod iyo ang East Mainland, Siriman, ang intirong barangay sa poblasyon. Mismong pigpanginutan, di punong barangay Manigbibot muna, pambatong alkalde kan Team 1 Lagunoy, ang sinabit ng motorcade, kaya riba ang bilog na linya kan sayang mga pag-iriba sa pagkakonsyal na sinda kagawad ko si Alpon, Ryan Bigtas, Dante Buena po, Estevita, Binjo Favenera, Rick Padayaw, at ni Irene Pasasin, Renan Brilloso, yaon man ang presensya kan na masunod na congressman kan partido, Marco Imperial Gumabaw, asin man ang masunod na board member si Vice Mayor Biong Panuelos, mantang yaon man ang suporta ni the Governor Elry Villafuerte, asin man ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. Sigun Timanay Bibot Buna, dahil niya huhunaon na arog kaito kanaba, asin kadakulan mga nag-iriba kung sa ina dahil man subot na matian na kan mga nag-iriba ang grabing maray na atak-atak min init kung sa inman na mahiling pa man sa mga lalogon ang sobrang kaugmahan sa pagpartisipar sa pagbalidigdi sigun pa sa sinambit ng kandidatong alkalde Manny Bibot Buna mayo ning ano man nakaribay
ang pag-iiriba kan sinabit ng mga nag-motorcade kung sa nabuluntad sa nasubot ang pag-iiriba kan mga ini. Katakod pa man kaya ang pinasalamatan ni Manoy Bibot Bona ang gabos sa mga nag-anduyog asin nag-iriba sa sinambit ng motorcade kung sa sinabi kani na inisubot sinyalis na kan kagustuhan kan mga Lagunoyon ning tunay na pagbabago sa liderato kang banwaan ning Lagunoy, Camarines Sur. Dagdag na bareta sa labi lokal para sa Kakampi News. Ako man si Diloriana. KM Partido, Kakampi mo Network News. Maugmasin na matriumpoan na kick-off rally kan na timuan na San Jose na ginibo sa barangay Palali sa Banuan kan na San Jose, Camarines Sur. Dad sa Prado sa detalyes kan bareta. Naging matrayumpo asin maugma ana inutnal daw kan kick-off rally kan na timuan San Jose sa ginibo sa na ginibo sa covered court kan barangay Palali sa Banuan kan San Jose, Camarines Sur. Kung sa ini pinanginutan na mismo ni Mayor Maymay Pacamara, asin kaibahan si Vice Mayor Arky Valencia, mga councilors na si Delfino Panuelos, Notnot Chavez, Bob Totario, Enteng Borse, Yuji Pilapil, Jerry Budulyo, Jory Gasga, asin Rocky Lopo. Nakaibahan na sinambit ng rally ang masunod na congressman Marco Imperial Gumabaw, board member Biyong Panuelos, asin ang dating alkalde Antonio B. Chavez, siringman kaibahan sa laban na ini, masunod na gobernador Elrea Villaperte, asin na vice governor Sala Fortuno Jr. Nenholi kani dakula ang pasasalamat ka na timuan San Jose sa gabos na supporters na nag-atender asin nagpaunin na suporta sa timuan San Jose, lalo na ang presensya ni dating Mayor Tony Chavez na nagpaunin dakulang inspirasyon sa kampanya kan na sa ambitan ng grupo. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, Kakampi mo. KM Partido, Kakampi mo Network News. Sa ultimo nga bareta, bigla sa nang nawara o naggarumarom ang labi-labing nga gama-gama. Kana timuan na si Ruma sa pamamayo ni Vice Alcalde Sandy Undis sa kandidato sa pagka-alkalde sa lindong kantimuan nga Kamsur na makapag-partisipar sa political forum na pinag-organisar kan PPCRV. Matapos na day madagosan sinambit ng aktibidad kan Marso 28, ninulitaan grupo ni Alkalde Karina Pulinga anday naggasipot sa political forum sa di pamaraman na rason. Susog ki Sandy Undis, mabalik na alkalde ka na sinambit ng Banuan, sinda sa timuan na si Romang preparado na ang pangunan na sindan mga kakontraryo sa politika, asin simbagon ang gabos na kaputan na pwedeng magluwas sa political forum. Alagad duda si Undis na pwedeng rason ni Alkalde Pulinga sa di paggasipot sa political forum, iyo ang pag-ibitar sa posibleng mga kaputan gikan sa publiko. Arog ka na bigla na pagkakaiguanin mga pagrurugaring o mga propriedades mientras na ini anak katukaw bilang alkalde ka na sinambit ng Banuan. Parte ka na questionabling pagrurugaring kay ni. Iyo ang na darakulang harong sa barangay poblasyon asin barangay Vito. Ang pagkakaiguanin na beach resort sa barangay Botawanan. Pagkakaiguanin mamalo na Bicolo na kung babasihan ang bulanan na sweldo kan alkalde sa sarong 4th class sa municipality. Ang mayo ning kakaya na magkaigwa ka na sinambit ng mga propriedades. Lain pa kanday datang pagtrato ni Alkalde Pulinga sa mga tao na markado kan opisyal na bako niyang suportadores sa politika. KM Partido, Kakampi mo Network News. Kakamping June ilang katripunan ka na mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Nagatod sa indukan mga barata. Ang sinupon lingkod, Rene Aurelio sa Mabalos sa Marinaga. Kakampi Network News. Salamat KM Kakampi Partido. Ang oras ko niya matugang alas 6:25. Pagaling partido, isunod na lang mga baretang tripon kan BBS FM sa Naga City. Kaya bali niya sa mga bareta si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping Jun. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa ginibong motorcade kan Timuan Kamsur, dyan sa Banuan kan Libmanan, Camarines Sur sa istorya kan politika, kumpara kan 2019 asin na 2022, ang political motorcade sa Libmanan kan nakalis na simana, iyon na ang halawig asin pinakaalabang motorcade kung saan inabot nin 1.5 kilometros ang nagpartisipar o laba kani
dakol pang grupo kuta na ana mairiba alagad dai na pinagtugutan ni Mayor Jess Camara tanganing dai na magkaigwapan in dakulang problema sa bulos kan trapiko kaya dai na nakaiba si iba pang gusto pang magpartisipar sa gidigibong motorcade kan Team 1 Libmanan Team 1 Kamsur asin digdi ang mga nag-iba sa motorcade ipinagpailingan sa indang suporta sa Team 1 Kamsur, Team 1 Libmanan. Dakul na mga taga-Libmanan ang voluntaryong pinasubli sa indang mga bihikulo para magamit kan mga nag-iba sa motorcade kan Team 1 sa Camarines Sur asin na Team 1 Libmanan. Uya si Mayor Jess Camara kanda banwaan kan Libmanan Camarines Sur. 2019 and 2022, siguro po yun na po ang pinakahalaba po na grand motorcade din sa pong political exercises na nahiling ko po. Talagang kadakol pong nag-volunteer, kadakol po nagpadarang mga sasakyan, and so sa muya pong preparasyon, talagang dahil tamahali na may mga naging dikit na mga diferensya po, pero definitely successful po, and gabos pong maugma, nag-i-enjoy sinda na mahiling po ang Team 1 Kamsur, Team 1 Libmanan, kaibanan po ang mga provincial board members, and asin ang entero pong mga non-government people's organization, si mga hali po sa mga 75 barangays, siguro mga 1.5 kilometers ang laba, tabi Sir Benji. And ako nga ni po, Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Inako man ni Mayor Jess Camara kan Libmanan na sa laog nin duwa may kabangang taon na pagserbi niya bilang mayor kan banwaan kan Libmanan, minimal sanaan sa iyang nagidibo alagad sa tabang ninda Gobernador Luigi Villapuerte asin Congressman Elray Villapuerte haros triple an sa indang accomplishment kumpara sa anom na taon na sa iyang niribayan na alkalde dyan sa Libmanan Camarines Sur. Arog kan mga infrastructure development sa laog kan munisipyo, mga basic services, pag-cater kan mga department kan national government nindakul na yaon ang unyan sa Libmanan Camarines Sur. Pakiulay man kani sa mga taga-Banwaan kan Libmanan nga daay paglingawan an sa indang gobernador, iyo si Gobernador Elray Villapuerte asin man an sa indang congressman, iyo si Congressman Luigi Villapuerte kanda segundo distrito kan Camarines Sur. Initanganing dire-diretso ang pag-asenso sa Banwaan kan Libmanan. Uya pa si Mayor Jess Camara kan Libmanan. Minimal ang mga accomplishment po, pero sa tabang kan Provincial Government of Kamsur, sa tabang po ni Congressman Elray Villafuerte, halos po triple ang accomplishment po ko kumpara po sa anom na taon kan sa tuya pong niribayan in terms of infrastructure, sa development po sa laog kan munisipyo, sa pag-deliver po ng mga basic services. Kadakol po kitang nabago, kadakol kitang binugtak ng mga departments just to cater the national government services na yauna po igdi sa tuya sa Banwaan ng Libmanan. Kaya ako nakiulay po ako sa inda, kung pwede, dahil na ibalik sa dati po na ang local chief executive, dahil po kakampi ang probinsya, dahil kakampi po ang congressman, dahil kakampi ang mga members kan Sangguniang Bayan. And dapat po ang leader, may liderato po talaga. Dahil po gabos nangangahulugan na pag majority ang Sangguniang Bayan, kakampi kan mayor, may asenso po ang Banwaan. Party kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Komilik naga may pangapudan asin na pagirumdum sa mga aspirante sa pagsunod sa Fair Election Act ngunya na panahon kan local campaign period. Boyet Padere sa detalye. Nagpo ng mga ampalya mga kandidato sa lokal na posisyon kan sarong alaw antes ang eleksyon sa maabot na Mayo 12, 2025. Ang mga aspiranting kandidato sa syudad at ikatulong distrito kan probinsya amay na nangaradyi antes na magpuuna, maglibot-libot sa pangangampanya sa ilang nasasakupan. Siguro kay Atty. Mike Julia Jr., opisyal na kandidato na ang mga kandidato sa lokal kung kaya mayo silag po padagos sa papagilubad sa opisina na ang mga likaya na masangkot sa election violation asin sunodon ang guidelines sigon sa Fair Election Act.
Mientras tanto, mahaloy ang kampanya o campaign period sa Good Mayudis, 2 aldaw antes kan eleksyon. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sampulo sa 19 package sa Z benefit package kan PhilHealth Igwa and Bicol and Bicol Medical Center. Daryl Banya sa detalye. Sampulo sa 19 mga packages sa lindong kan sa benefit packages kan PhilHealth ang pwedeng ma-avail kan mga pasyente sa Bicol Medical Center digdi sa Naga. Nagkapera sa mga packages na iniyo ang breast cancer, kidney transplant, colon cancer, coronary artery bypass graft, at iba pa na gabos ini na aprobetsara na kan mga pasyente sa sinambitang hospital. Sigun kay BMC Medical Center Chief Dr. Ronnie Gigantoli, posibleng maidagdag niya na taon ang acute lymphocytic leukemia sa oras na matapos na ang mga kinakaipuan na requisitos para digdi. Tangarig maaprobetsaran man ang mga benepisyong ini na kinakaipuan na sa mga espesyalista gikan sa BMC magpakonsulta ang mga pasyente, sinulit accredited ang hospital tangarig na makapag-offer kan sinambitang mga benepisyo gikan sa PhilHealth na nagkaiguan in partnership signing ang Bicol Medical Center. Hearing man ang PhilHealth tigdi sa Bicol ka nagtalikod na Biyernes, tangarig na mas makupagpag pa ang pagtarabangan para maasigurar na makaka-aprobetsar ng serbisyo kan PhilHealth ang mga pasyente kan Bicol Medical Center. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sarong persona sa siyudad Canaga sinakyada kan pulis bit-bit and search warrant sa droga. Boss O Kaisminda sa detalye. Dahil na nakapalag ang sarong paratindanin na prutas kan ini sa kirahon kan mga autoridad alauna 5 pagkahapon kasugma sa zona 7 kan San Rafael, Barangay Cararayan, Naga City. Ang suspect pinagtanan lang na alias na Randy, 45 anyos, sarong paratindanin prutas, residente kan zona 7 San Rafael, Cararayan, Naga City. Na kung saan ini nasa kustodiya mo niyang kat substation number 6 sa ginibong investigasyon o sa ginibong report Naga City PNP pinagsarang puwersa kan City Drug Enforcement Unit sa Panginoti Police Major Antonio Per Jr. Nanginutan kan kaibanan Naga City Intelligence Unit, City Intelligence Unit Naga City PNP, PDEA Region 5. Ipinag-serbian mandambiento ni Riquisa sa pagbalgar kan Republic Act 9165 na pinagpirmahan ni Judge Pablo Cobillan Pormaran, Executive Judge kan Branch 21 sa siyudad ni Naga. Marso 19 pa 2025 kan pinagpirmahan ang mandambiento ni Riquisa sa nasabitan ng suspect kan makalaog sa compound kan partikular sa harong kan suspect na kuanan nin sarong coin force asin naman yaon sa loob di kang mga plastic na pinagtutunan igwanin laog kan illegal na droga sarong pidasong transparent plastic sa siya na igwanin laog nin marijuana na kuapadigdi ang 2 pidasong glass water pipe tuter na ginagamit sa pagyup-yup kan illegal na droga asin na mga parapernalya araw kan crumpled aluminum foil asin an aluminum foil ng mga pinag-agurupit nasambitan ng mga ebidensya anyang niya sa kustodiya kan na PNP Naga asin nakatalaan na sa angatan din kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 nasambitan ng suspect. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Kakampi Mo. BBS, Basta Bareta, sigurado. News Network, News. Salamat Junel, asin mga pagkariba hari dyan sa BBS FM sa sa mga bareta. Oras ko niya matugang alas 6:35 na po ng pag-aaga, ang iba pa mga bareta sa Kakampi Network News, mga huling bareta sa lado lokal at iba pa sa samayang pagbalik at yan. Kakampi Network News.
Kagawa DG Villaferte, sinda sa Sanggunang Bayan ang nakipaglaban para matawaran ng tulos-tulos na ayuda ang mga store owners kan merkadong nasuluan sa pagiging pagkatagaman ng fundo sa pagiman ng resolusyon alagad kang ini sa indang maaprobaran dahil lamang sinda ipinaisi kan opisina kan mayor na ibabariwas na paran ang ayuda na itinungod pa sa mismong pagsikat kang karampanyahan dyan sa Banwaan kan Sipukot Camarines Sur. Uya si mayoralty candidate DG Villaferte kan Sipukot Camarines Sur. Punta na dahil sa haloy na nagharalat ang satuyang mga nagkasuruluan dito sa market, para kursumi na maitao naman ang dapat na maitabang kang munisipyo sa mga nagkasuruluan. So hapon ko lang naaraman, may nag-report sa MUYA, dahil man lamang kami pinaabisuhan, mga Sangguniang Bayan members, na matao na pala ng tabang ang munisipyo. Nagtaon na dapalan si Mayor kang sa itatabang kang munisipyo. Pero ang problema duman, kaming mga nag-asikaso, naglapigot para aprobahan, makahanap ng budget na itatao para duman sa mga nagkasuruluan, igpopolitika na kami. Hindi na kami papaabisuhan kang sa indang pagtaon ng insentibo. Hinalian na kamo ng papel. Hinalian na kami. Kumbaga si paghagad ka ng executive sa Sangguniang Bayan na mag-approbal pundo ang maprobaran, mayo kamong problema. Inaprobal tulos nindo para sa duman sa mga nasuluan. Ngunyan kan okay na. Luto na. Winara na kamo. Ang luto na si pinapaluto, dahil na kami pinalamit sa panira na pinaluto sa mo. Iyon pa lang to ang nangyayari dito sa MUYA. Kaya ang kami man, pinapaintindi man sa tao na gabos ng naitatabang kang munisipyo, parte kami. Dapat maintindihan niya. Dapat si Pugot. Parte ang kamapayag ni DG Villaferte, pinsan ni Congressman Elry Villaferte na nagbabalik bilang gobernador, asing kandidato dyan sa Banwaan kan Sipukot Camarines Sur. Mientras tanto, sinabi pa ni DG Villaferte na dagos manggiraray ang commitment ni Congressman Elry Villaferte asin ba ni Congressman Ribata na ititindog giraray ang nasulong merkado sa Sipukot Camarines Sur na saro ng modernong merkado. Network News. Sa iba pang detalles ka mga barata niya tungkol dyan sa lado lokal, may nahiling na pag-asa si Congressman Elry Villaferte na mailusot sa 19th Congress ang propesto tanganing maging legal ang operasyon kang mga motorcycle taxi o duman sa mga parhabal-habal. Sigon kay Congressman Elry Villaferte na mabalik bilang gobernador, inaprobara ng mga tugang kang Kamara ng Representantes ang propesto sa ikatulo sinhuring pagbasa kanang tarikod na taon asin sinabi ni Senador Grace Poe na mayor nagtutulod kang propesto duman sa Senado na pwede nang aprobar ini kan Senado sa pagbalik ang sesyon sa bulan kang Hunyo. Si Congressman Elry, ang mayor na may padrino kang House Bill number 10424 na inaprobaran kang Kamara kanang tarikod na Hulyo taon 2024. Ang sesyon kang Kongreso presente nakareses para sa papaabuto na eleksyon. Sa ilalim kang House Bill 10424, sinabi ni Congressman Elry na ang Land Transportation Office ang ma-administrar sa pagre-rehistro as in renewal kang rehistro kang gabos na motorcycle taxi na kaipuan magpasar sa roadworthiness test. Ang LTO man tinatawan ng poder na mag-deputize ni mga lokal na o mag-deputize kang mga lokal na gobyerno kasi mga nababagay na ahensya kang gobyerno tangaling mag-implementar ka mga traffic rules sa operasyon kan motorcycles for hire. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB man ang sinusugo na mag-regulate sa operasyon kan mga motorcycles for hire. Balita na sa luwas kan Pilipinas ngunyan. May apat pang personang naisalbar hari sa mga nagkagarabang edipisyo matapos magtama ang magnitude 7.7 na linog sa Myanmar. Ang sinambit na mga naisalbar nakuha gikan sa nagkaturumbang eskwelahan sa Northern Sagaing Region. Pirang gatos man na persona ang nai-report na nawara kung saan panagos ang ginigibong rescue operations ka mga otoridad. Bigilauman ka mga otoridad sa Myanmar na malang kong bilang ka mga nagadan kung saan ini
Sumilikat na sa 1,700 gabos. Mientras tanto, sa Bangkok, Iguaman, nairistong 18 personang nagadan, asin 76 ang mga obrerong na-report na nawawara pa matapos magkagaraba ang mga pigkukonstruir na edipisyo. Sa baretang sports, nagpaabot naman ni pagbati si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Alex Ayala sa impresibong performance sa 2025 Miami Open. Tulong Grand Slam champion ang dinaog ni Ayala para maabot ang semifinals. Pinakahuri ang world number 2 as in 5-time Grand Slam champion na si Swatik Kampuland. Dinogman ni Ayala. Dinaog si Ayala kang world number 4 na si Jessica Pigula sa simis sa tulong dukutan na set kung saan naghanga ang American tennis player sa tibay kan 19 anyos na Pinay. Mga tugang iyara po mga baretang sa Nulang Taberan sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Lunes, Marso 31 taon 2025. Araw kan dati mga baretang na antaberan sa rabay sa mga kakamping radyo. Live kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan sa Rinconada. Nantaberan kita sa 99.3 sa KM Kakampi Partido asin sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pangarang po kang bilog na pwersa kang Kakampi Network News. Haliman dito sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City kay Banang Kusikin Palma sa Rado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalos na maraka sa pagkantabay sa kung sa masunod pagkatuning amay ng mga bareta digdi sa Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. Kakampi Network News Network.